Isang pamilyar na tunog ng video call ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Hindi ito pinansin ni Ara sa unang dinig. Marahil ay isa lamang iyon sa mga larong pinipindot ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo sa tablet. Masyado siyang abala sa pag-aayos ng mga puting rosas para sa isang kliyente. Sa kanyang maliit na flower shop, ang bulaklak ni Ara, ang bawat bulaklak ay kailangang nasa tamang lugar. Ito ang mundong binuo niya para sa kanilang dalawa, isang mundong payapa, mabango at ligtas. Mama, sino po siya? Napatigil si Ara sa tanong ng anak. May kakaiba sa tono nito. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Sa screen ng tablet na hawak ni Leo, isang mukha mula sa nakaraan ang nakatitig pabalik. Mas may edad na ngayon, mas seryoso ang mga mata, at may bahagyang guhit ng pagod sa gilid ng kanyang mga labi, pero walang duda. Siya pa rin iyon. Si Marco de Villa. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang amoy ng mga rosas ay biglang naglaho. Ang buong mundo niya ay lumiit sa kwadradong screen na iyon, kung saan ang lalaking 8 taon na niyang pilit na kinakalimutan ay muling nabuhay, nakatingin ng maihalong pagtataka at gulat. Aakin na yan, anak, nanginginig ang boses na sabi ni Ara. Mabilis niyang inagaw ang tablet mula sa maliliit na kamay ni Leo at walang pag-aalinlangang pinindot ang pulang end call button. Naging itim ang screen. Ngunit ang imahe ni Marco ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Mama, bakit po? Kaibigan mo po ba siya? Tanong ni Leo, ang mga mata nitong bilugan at puno ng kuryosidad ay nakatingin sa kanya. Ang mga matang iyon ang mga matang minana nito mula sa lalaking nasa screen kanina. Napalunok si Ara, pinipilit na kumalma para sa kanyang anak. Umiti siya, isang pilit na ngiti. Hindi, anak. Napindot mo lang siguro. Laro lang iyon sa tablet. Hindi na nagtanong pa si Leo. Bumalik na ito sa paglalaro ng kanyang mga laruang kotse sa isang sulok, kontento na sa sagot ng ina. Ngunit si Ara ay hindi na mapakali. Napasandal siya sa pader, naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Bakit? Paano? Ang contact number na iyon ay matagal na niyang inakalang nabura na. Paanong nangyari na sa libu-libong bagay na maaaring pindutin ng kanyang anak, iyon pa ang natawagan? Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang sakit. Ang pait. Naalala niya ang malamig na hapon sa isang mamahaling coffee shop, kaharap ang ina ni Marco, si Doña Isabela de Villa. Ang mga salita nito ay kasing tulis ng yelo, tumutusok sa bawat pangarap na binuo niya. Iniwan ka na niya, Arabella. Pinili na niya ang kumpanya, ang kinabukasan niya. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ng anak ko. Hindi siya naniwala noong una. Pero ipinakita sa kanya ni Doña Isabela ang isang text message, di umano'y mula kay Marco, na nagsasabing tapos na ang lahat sa kanila. Gumuho ang mundo niya. Umalis siya ng walang lingon likod. Dala ang durog na puso at isang sikretong hindi pa niya alam noon, isang buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Ang sikretong iyon ay si Leo. Ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Sa loob ng 8 taon, itinayo niyang muli ang kanyang buhay, piraso bawat piraso. Ang timho na ito, ang maliit nilang apartment, ang bawat paghinga niya, lahat ay para kay Leo. Naging kampante siya. Naniwala siyang tuluyan na silang ligtas sa anino ng nakaraan. Ngayon, sa isang iglap, sa isang maling pindot lang, ang anino na iyon ay nagbalik. At may dala itong mukha. Pinilit ni Ara na tapusin ang araw na iyon. Ngumiti siya sa mga customer, nagbalot ng mga bulaklak, at nakipaglaro kay Leo. Pero sa likod ng bawat ngiti ay mayroong namumuong takot. Isang takot na mas malaki pa sa sakit na naramdaman niya noon. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Ito ay tungkol na kay Leo. Gabi. Tahimik na ang lahat. Mahimbing nang natutulog si Leo sa kanilang kwarto. Yakap ang paborito nitong stuffed toy na aso. Hinaplos ni Ara ang malambot na buhok ng anak. Dito siya kumukuha ng lakas. Para kay Leo, kaya niyang harapin ang lahat. Bumalik siya sa maliit nilang sala, umupo sa sofa, at niyakap ang kanyang mga tuhod. Paano kung tumawag siyang muli? Paano kung hanapin niya sila? Napapikit si Ara. Huwag, pakiusap. Huwag. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa.
Isang tunog ng text message ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang mga kamay ni Ara nang abutin niya ito. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ang mensahe. Ang mga salitang nabasa niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ara, si Mars to. Isang pamilyar na kaba ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Kailangan nating mag-usap. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone, ang mga buto sa kanyang daliri ay namuti. Pupunta ako dyan sa Pasig bukas. Sa ika-30 palapag ng De Villa Corporation, sa isang opisina na may tanawing sumasakop sa buong Bonifacio Global City, dapat ay nasa isang mahalagang board meeting si Marco De Villa. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Lumilipad ito, pabalik-balik sa isang mukha na nakita niya sa screen ng kanyang cellphone kahapon. Isang batang lalaki. 5 taong gulang, marahil. May mga matang bilugan at puno ng buhay. At may isang ngiti na halos eksaktong kopya ng ngiti niya noong siya ay bata pa. Sino ang batang iyon? At bakit ito kasama ni Ara? 8 taon. 8 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita si Arabella Reyes. Hindi sa personal kundi sa isang sulat. Isang maikling sulat na nagsasabing tapos na ang lahat, na mayroon na siyang ibang mahal. Kasabay niyon ang pagkawala niya na parang bula. Nasaktan siya. Nagalit. Sa paglipas ng mga taon, ibinaon niya ang sarili sa trabaho, ginawang manhid ang puso sa sakit ng pag-abandona. Tinanggap niya ang kwentong isinubo sa kanya ng ina niya na si Ara ay isang babaeng materyalosa na iniwan siya para sa mas magandang buhay. Ngunit ang nakita niya kahapon ay hindi tumutugma sa kwentong iyon. Ang gulat sa mga mata ni Ara, ang bilis nitong pagpatay sa tawag mayroong takot doon. Hindi iyon ang reaksyon ng isang taong masaya na sa buhay at wala nang pakialam sa nakaraan. At ang batang iyon, hindi mapakali si Marco. Kinuha niya ang isang lumang picture frame sa kanyang drawer. Isang litrato nilang dalawa ni Ara, kuha sa isang beach sa Batangas. Masaya sila. Walang problema. Bago pa pumasok sa eksena ang kanyang ina, bago pa ang lahat ng komplikasyon. Ibinaba niya ang litrato at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang SEC ng De Villa Corp. Ang lalaking mayroon na ng lahat. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Isang malaking piraso ng kanyang pagkatao ang nawawala. Hindi na siya nag-isip pa. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Cancel all my meetings for the day. I have something personal to attend to. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang makita ang batang iyon. Kailangan niya ng mga sagot. Ang biyahe mula Gihiso hanggang Pasig ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mas simpleng mga kabahayan at maliliit na negosyo. Natagpuan niya ang lugar base sa lumang address na nakuha niya mula sa isang kaibigan. Bulaklak ni Ara. Isang maliit, kaakit-akit na flower shop na puno ng buhay at kulay. Tulad ni Ara. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Naglakad siya papunta sa pinto, at sa bawat hakbang, bumibigat ang kanyang dibdib. Pagpasok niya, ang amoy ng mga bulaklak ang sumalubong sa kanya. At doon, sa likod ng counter, nakatayo si Ara. Nakatalikod dito, nag-aayos ng isang baukwet ng mga sunflower. Hindi ito nagbago. Ang mahaba nitong buhok, ang tindig nito. Para siyang dinala pabalik sa panahon. Ara, mahinang tawag niya. Natigilan ito. Dahan-dahan itong lumingon, at nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Marco ang pagyanig ng 8 taon ng distansya sa pagitan nila. Ang mga mata ni Ara ay napuno ng gulat, pagkatapos ay ng isang malamig na pader na agad itinayo nito sa kanilang pagitan. Anong ginagawa mo rito, Marco? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang higpit ng pagkakahawak nito sa gunting ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakatanggap ako ng video call kahapon, panimula niya, hindi alam kung paano sisimulan. Mula sa numerong ito. Aksidente lang yun. Napindot ng anak ko, mabilis na sagot ni Ara. Umiiwas ng tingin. Wala ayun. Makaalis ka na. Ang bilis ng kanyang pagtataboy ay lalo lamang nagpatindi sa kuryosidad ni Marco. Anak mo,
Tumango si Ara, ang kanyang mukha ay parang isang maskara. Anak ko. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Walang dahilan para mag-usap pa tayo. Ara, 8 taon, sabi ni Marco, ang boses ay nagsimulang mapuno ng sakit na matagal na niyang itinatago. 8 taon kang nawala na parang bula. Isang sulat lang ang iniwan mo. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag o magtanong. Magpaliwanag? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Para saan pa, Marco? Malinaw ang lahat. Pinili mo ang kumpanya ninyo. Pinili mo ang pamilya mo. Tinanggap ko na iyon. Naguguluhan si Marco. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nang iwan sa akin. Magsasalita pa sana si Ara nang biglang may isang maliit na boses na tumawag mula sa likurang silid. Mama! May bisita po ba tayo? At mula roon, lumabas ang batang lalaki mula sa video call. Naglalakad ito papalapit sa kanila, hawak ang isang laruang kotse. Napatitig si Marco. Sa malapitan, mas lalo niyang nakita. Ang hugis ng mukha, ang ilong at ang ngiti nang tumingin ito sa kanya. Wow! Ang tangkad niyo po, sabi ng bata, nakatingala sa kanya. Sino po kayo? Hindi makasagot si Marco. Ang puso niya ay kumakarera. Ang isip niya ay sumisigaw ng isang tanong na hindi niya mabigkas. Leo, pumasok ka muna sa loob, utos ni Ara, ang boses ay naging mahigpit. Ngunit hindi siya pinansin ng bata. Lumapit pa ito kay Marco. Ako po si Leo. Kayo po? Ang pogi niyo po. Kayo po ba si Tito Pogi? Tito Pogi. Parang may kung anong mainit na dumaloy sa mga ugat ni Marco. Napayuko siya para maging kapantay ng bata. Umiti siya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Ako si Tito Mars. Tito Mars, masayang ulit ni Leo. Ang eksenang iyon sa pagitan ng dalawa ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Ara. Ang takot na pinipigilan niya ay unti-unti nang kumakawala. Biglang nag-ring ang cellphone ni Marco. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mama. Sinagot niya ito. Hello, Ma. Marco, nasaan ka? Ang matigas na boses ni Doña Isabela ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang sabi ng sekretarya mo, may personal kang inaasikaso. Don't tell me, T. Ma, I'll call you back, sabi ni Marco, pinipilit na maging kalmado. Marco, narinig ko kung nasaan ka. Lumayo ka sa babaeng iyan. Huwag mong kalimutan kung paano kanya niloko at iniwan. Ang boses ni Doña Isabela ay sapat na malakas para marinig ni Ara. Ang mga salitang iyon ay nagpabalik sa lahat ng sakit. Ang dating malamig na pader sa mga mata ni Ara ay napalitan ng apoy. Ibinaba ni Marco ang tawag at humarap muli kay Ara. Ara, kailangan nating. Wala na tayong kailangang pag-usapan, Marco, putol ni Ara, ang boses ay matigas na parang bato. Narinig mo ang ina mo. Para sa kanya at para sa'yo, ako ang nanloko. Ako ang nang-iwan. Sige, panindigan na natin yan. Ngayon, umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng security. Ang bawat salita ay isang sampal. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, nakita ni Marco ang sakit sa mga mata ni Ara. At sa isang iglap, nagduda siya sa lahat ng bagay na pinaniwalaan niya. Pero bago pa siya makasagot, bago pa niya maiproseso ang lahat, itinulak na siya ni Ara palabas ng pinto at isinara ito ng malakas. Naiwan si Marco sa labas, nakatayo sa gitna ng sikat ng araw, ngunit ang pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang napakalakas na bagyo. Ang sigaw ng kanyang ina sa telepono, ang sakit sa mga mata ni Ara, at ang imahe ng batang nagngangalang Leo lahat ay umiikot sa kanyang isipan. May mali. Isang malaking mali sa kwento. At sisimulan niyang alamin kung ano iyon. Pagkatapos ng maingay na pagsara ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulaklak ni Ara. Napasandal si Ara sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco na papalayo, at kasabay niyon ay ang pagbagsak ng lakas na kanina pa niya pilit na pinaninindigan. Mama, bakit po umalis si Tito Mars? Tanong ni Leo, lumapit ito sa kanya at niyakap ang kanyang binti. Bad po ba siya? Tumingin si Ara sa kanyang anak.
Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi lubos na maintindihan? Ngumiti siya ng pilit at hinaplos ang buhok ni Leo. Hindi, anak. May kailangan lang siyang puntahan. Halika, tulungan mo si Mama mag-ayos ng mga bulaklak. Iyon ang naging diskarte niya sa mga sumunod na araw, ang pagiging abala. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa Tim Ho at kay Leo, umaasang sa pagod ay makakalimutan niya ang muling pagbabalik ni Marco. Ngunit si Marco ay hindi nagpatinag. Kinabukasan, may dumating na delivery. Isang napakalaking kahon. Nang buksan ito ni Ara, laman nito ang pinakabagong laruang robot na matagal nang tinititigan ni Leo sa mall. May kasamang card para kay Leo. Sana magustuhan mo. Tito Mars. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Galit at hiya. Anong karapatan niyang bigyan ng regalo ang anak niya? Itatago na sana niya ito, ngunit eksaktong lumabas si Leo mula sa likod at nakita ang laruan. Ang kislap sa mga mata ng kanyang anak ay sapat na para madurog ang pagmamatigas ni Ara. Wow! Para sa akin po ito, Mama, bulalas ni Leo, hindi makapaniwala. Walang nagawa si Ara kundi tumango. Habang pinapanood niyang masayang naglalaro ang anak, isang pamilyar na kirot ang bumalik sa kanyang dibdib. Isang kirot ng what if tea. Paano kung hindi sila pinaghiwalay? Ganito sana kasaya si Leo araw-araw, may isang amang naglalambing at nagbibigay ng kanyang mga gusto. Pinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Hindi siya pwedeng mag-isip ng ganoon. Hindi doon natapos si Marco. Tumatawag siya, nagte-text. Hindi sinasagot ni Ara ang mga tawag at binubura niya ang mga mensahe nang hindi binabasa. Ngunit isang hapon, habang pauwi na sila ni Leo, nakaparada ang sasakyan ni Marco sa tapat ng kanilang apartment. Ara, sandali lang, sabi ni Marco, lumabas ito ng kotse at hinarang ang kanilang daan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap. Wala tayong dapat pag-usapan, matigas na sabi ni Ara, pilit na hinihila si Leo palayo. Tito Mars, masayang bati ni Leo, kumawala sa hawak ng ina at tumakbo palapit kay Marco. Binuhat ni Marco ang bata. Hey, champion! Kamusta ang bago mong robot? Okay po. Ang galing po. Salamat po, Tito Mars. Ang eksenang iyon, ang natural na paglalambing ni Marco sa bata, ang masayang tawa ni Leo, ay parang isang larawan ng isang pamilyang hindi kailanman nabuo. At nasasaktan si Ara habang pinapanood ito. Gusto niyo bang kumain ng ice cream? Tanong ni Marco, nakatingin kay Leo pero ang tanong ay para kay Ara. Doon sa park. Saglit lang. Bago pa makahindi si Ara, sumigaw na si Leo. Opo. Opo. Ice cream. Wala siyang nagawa. Sa park, pinanood niya mula sa isang bench kung paano maglaro ang dalawa. Naghabulan sila, nag-slide, at pagkatapos ay masayang kumain ng ice cream. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Ara ang isang Marco na hindi niya nakita noon, isang Marco na masaya sa simpleng mga bagay, isang Marco na tila natural na maging isang ama. Isang parte niya ang natutuwa para kay Leo. Isang parte niya ang kinikilig sa ideya na sinusuyo siyang muli ni Marco. Ngunit isang malaking parte niya ang takot na takot. At ang takot na iyon ay nagkatotoo kinabukasan. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa tapat ng bulaklak ni Ara. Bumukas ang bintana sa backseat, at mula roon, isang mukha ang tumitig sa kanya, malamig, mapagmataas, at puno ng pagbabanta. Si Doña Isabella de Villa. Naramdaman ni Ara na nanuyo ang kanyang lalamunan. Bumaba ito ng kotse, nakasuot ng isang mamahaling bestida, ang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng araw. Pumasok ito sa loob ng shop na para bang pagmamay-ari niya ang lugar. Walang customer sa mga oras na iyon. Si Leo ay nasa loob ng bahay, nanonood ng silang dalawa lang. Magandang hapon, Arabella, bati ni Doña Isabella, ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo. Simple, pero sapat na siguro para sa inyo. Anong kailangan nyo, ma'am? Tanong ni Ara, pinipilit na maging matatag. Diretsahan na tayo, sabi ng matandang babae, na wala na ang pilit ng ngiti. Nalaman kong nilalapitan na naman ng anak ko. Huwag kang magkakamali, Arabella. Huwag mong isipin na dahil nagpakita siya ng kaunting interes ay may magbabago na.
Lumapit ito sa kanya, ang boses ay bumaba na parang isang bulong na puno ng lason. Kilala kita. Alam kong ginagamit mo ang bata para makuha ang simpatya ni Marco. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi iyan gagana sa akin. Isang pagkakamali lang si Marco. Huwag mo nang hayaang ang pagkakamaling iyon ay sirain ang kinabukasan niya. Hindi ko ginagamit ang anak ko, nanginginig ngunit matigas na sagot ni Ara. At wala kaming ginugulong buhay. Talaga ba? Tumawa si Doong Isabela. Kung ganoon, layuan niyo siya. Manahimik kayo sa kung saang sulok man kayo ng galing. Dahil sinisigurado ko sa'yo, sa oras na ipagpilitan mo ang sarili mo, sisirain kita. Sisirain ko ang munti mong mundo sa paraang hindi mo kailanman inaasahan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod na si Doña Isabela at naglakad palabas, iniwan si Ara na nanginginig sa takot at galit. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Leo, isang tanong ang biglang binitawan ng bata. Mama, si Tito Mars po ba ang papa ko? Natigilan si Ara. Ang tanong na pinakatatakutan niya ay sa wakas ay nandito na. Hindi siya sumagot. Nang hapong iyon, tumawag si Marco. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Ara, please. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Mag-usap tayo ng maayos, pakiusap ni Marco sa kabilang linya. Nasa labas si Ara, nakatingin sa bintana kung saan mahimbing nang natutulog ang kanyang anak. Ang mga salita ni Doña Isabela ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang tanong ni Leo. Ang pagkalito sa kanyang puso. At pagkatapos ay dumating si Marco. Hindi niya alam kung paano, pero naroon na naman ito sa tapat ng kanilang apartment. Lumabas si Ara para harapin ito, para tapusin na ang lahat. Marco, tigilan mo na to, sabi niya. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, sabi ni Marco, ang mga mata ay seryoso. Napansin niya ang allergy ni Leo sa Manny noong nasa park sila. Isang allergy na parehong-pareho sa kanya. Ara, sabi ni Marco, ang boses ay halos isang bulong. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba si Leo? Nakatitig lang si Ara sa kanya, ang kanyang puso ay nagwawala. Sabihin ang totoo at suungin ang galit ni Isabela? O magsinungaling at protektahan ang kapayapaan ng kanyang anak? Ang kanyang katahimikan ay naging sagot para kay Marco. Ilang araw na ang lumipas mula noong huling pag-uusap nila ni Marco. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa mga sigawan. Sa bawat pagdaan ng araw, isang maliit na bahagi ng puso ni Ara ang umasa. Umasa na marahil, sa pagkakataong ito, maniniwala si Marco sa kanya. Napipiliin niya ang tiwala kaysa sa pagdududa. Ang pag-asang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para ngumiti habang dinidiligan ang mga halaman, Ara tumawa sa mga biro ng kanyang anak, para maniwala na may bukas pang naghihintay para sa kanila. Kalagitnaan ng hapon. Si Leo ay abala sa pagguhit sa isang maliit na mesa sa sulok ng shop. Si Ara naman ay inaayos ang isang order para sa isang kasal. Mga puti at rosas na bulaklak. Pag-ibig. Pangako. Biglang bumukas ang pinto ng shop ng malakas. Napatalon si Ara sa gulat. At doon, nakatayo si Marco. Pero hindi ito ang Marco na naglaro sa park, o ang Marco na marahang nakiusap sa telepono. Ang Marco na nasa harapan niya ngayon ay may daladalang bagyo sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit at sakit, isang kombinasyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Sa isang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang puting sobre. Marco, mahinang tanong ni Ara, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi ito sumagot. Naglakad ito papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Huminto ito sa harap ng counter. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mga bulaklak na inaayos niya. Kasalan, sabi ni Marco, ang boses ay malamig at walang buhay. Para sa dalawang taong nangangako ng katapatan sa isa't isa. Isang malaking kasinungalingan. Pagkatapos ay itinaas nito ang tingin sa kanya. At sa mga mata niyang iyon, nakita ni Ara ang hatol. Akala ko totoo ka, sabi ni Marco. Akala ko, sa kabila ng lahat, nagsasabi ka ng totoo. Inilapag nito ang sobre sa counter ng malakas. Isang piraso ng papel ang idinulas nito palabas. Isang opisyal na dokumento. Bakit, Ara? Tanong ni Marco, ang boses ay nagsimulang manginig sa galit.
Bakit mo ako kailangang lokohin ng ganito? Kulang pa ba ang 8 taon? Kulang pa ba ang sakit na ibinigay mo sa akin noon? Hindi maintindihan ni Ara. Anong-anong sinasabi mo? Ito, sigaw niya, itinuturo ang papel. Nagpad na test ako, Ara. Dahil gusto kong maniwala. Gusto kong umasa na totoo ang lahat. Na itong nararamdaman ko para sa bata na mayroon itong basehan. Napatingin si Ara sa papel. Sa gitna ng mga teknikal na salita at numero, isang linya ang malinaw na nakasulat. Probability of paternity, 0%. 0. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. 0. Hindi. Hindi maaari. Tumingin siya mula sa papel patungo kay Marco. Ang sakit at pagtataksil sa mukha nito ay totoo. Naniniwala ito sa nakasulat sa papel. At sa sandaling iyon, hindi sakit ang naramdaman ni Ara. Hindi lungkot. Kundi isang nag-aapoy na galit. Isang mapait, nakakainsultong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi niya ito mapigilan. Tumawa siya ng tumawa habang nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Natigilan si Marco sa kanyang reaksyon. Bakit ka tumatawa? Tingin mo ba nakakatawa to? Marco. Nakakatawa, sabi ni Ara, sa wakas ay tumigil sa pagtawa. Hinarap niya ito, ang kanyang mga mata ay tuyo ngunit puno ng apoy. Nakakatawa na pagkatapos ng lahat, ito pa rin ang tingin mo sa akin. Isang manloloko. Hinawakan niya ang papel. Hindi niya ito pinunit. Dahan-dahan niya itong ibinalik sa harap ni Marco. Kaya pala ang bait mo nitong mga nakaraang araw. Naghahanap ka lang pala ng pruweba, sabi niya, ang bawat salita ay matalas. Hindi mo man lang ako kayang tanungin ng diretsyo. Hindi mo man lang ako kayang pagkatiwalaan. Mas pinili mong maniwala sa isang piraso ng papel kaysa sa akin. Anong gusto mong paniwalaan ko, Ara? Ito. O ang mga kasinungalingan mo, ganti ni Marco. Kasinungalingan, muling tanong ni Ara, ang boses ay tumaas na. Tiningnan mo ba ang anak ko, Marco? Tiningnan mo ba siya sa mata? Nakita mo ba ang sarili mo sa kanya? O mas matimbang talaga ang sinasabi ng papel na yan? Natahimik si Marco, ngunit ang galit sa kanyang mukha ay hindi nawala. Mama! Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Nakatayo si Leo sa gilid, ang kanyang mga mata ay malaki at takot. Ang hawak niyang krayola ay nahulog sa sahig. Nang makita ni Ara ang takot sa mukha ng kanyang anak, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Tapos na. Kailangan na itong matapos. Tumingin siya kay Marco, ang lahat ng emosyon ay nawala na sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na resolusyon. Tapos na tayo, Marco, sabi niya, ang boses ay kalmado na sa isang nakakatakot na paraan. Ang kwento natin, dapat matagal nang natapos 8 taon na ang nakalipas. Ngayon, sigurado na akong patay na talaga ito. Kinuha niya ang kamay ni Leo. Umalis ka na, sabi niya, hindi na nakatingin kay Marco. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Kahit kailan. Nakatayo lang si Marco, tila natigilan sa biglaang pagbabago ni Ara. Ngunit nang makita niya ang pinal na desisyon sa mga mata nito, wala na siyang masabi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, iniwan ang papel sa ibabaw ng counter. Isinara ni Ara ang pinto ng may kasamang lagabog. Nang siya na lang at si Leo ang natira, saka pa lamang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig, niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, at doon, sa gitna ng mga bulaklak na simbolo ng pag-ibig, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha. Humagulgol siya hindi dahil sa kasinungalingan sa papel, kundi dahil sa katotohanang sinampal sa kanya. Ang lalaking minahal niya ay hindi kailanman natutong magtiwala. Matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa paligid ng munti niyang shock. Ang mundong binuo niya. Ang mundong winasak sa isang iglap. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong isinilang mula sa pinakamalalim na sakit. Hindi na sila pwedeng manatili rito. Hindi na ligtas ang puso ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-umpisa siyang maghanap ng mga bus na papunta sa probinsya. Papunta sa Bicol. Kung saan sila nagsimula. Kung saan nila tatapusin ang lahat.
Anak, sabi niya kay Leo, ang boses ay matatag na. Mag-iimpake tayo. Aalis sila. Sa lalong madaling panahon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng bulaklak ni Ara ay umalingaw sa isipan ni Marco na parang isang putok ng baril. Bawat tunog ay nagsasabi ng isang bagay, tapos na. Huli na ang lahat. Nagmaneho siya papalayo ng walang patutunguhan. Ang mga imahe ay naglalaro sa kanyang isipan ng paulit-ulit, ang resulta sa papel na nagsasabing 0%, ang mapait na tawa ni Ara, ang takot sa mga mata ni Leo, at ang pinal na salita nito, huwag ka nang magpapakita pa. Niloko siya. Iyon ang katotohanang pilit niyang ipinapasok sa kanyang isipan. Niloko siya ni Ara. Ginamit siya. Ang lahat ng mga sandali nila sa parke, ang mga ngiti, ang unti-unting paglambot ng puso niya, lahat ay bahagi ng isang malaking plano. Ngunit bakit, sa kabila ng ebidensya, ay may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat? Bakit ang sakit sa mga mata ni Ara kanina ay tila mas totoo kaysa sa nakasulat sa papel? Umuwi siya sa malaking bahay ng mga De Villa. Ang bawat sulok nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Dumiretso siya sa kanyang minibar at nagsalin ng alak sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Nagsalin siyang muli. Gusto niyang maging manhid. Gusto niyang pawiin ang imahe ni Leo na tumatawag sa kanyang Tito Mars. Gusto niyang kalimutan ang lahat. Marco, anak. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Isabela, ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Lumapit ito sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita mo na, hindi ba, mahinang sabi nito. Sinabi ko na sayo. Ang mga babaeng tulad niya, gagawin ang lahat para sa pera. Hindi sumagot si Marco. Nagsalin lang siya muli ng alak. Mabuti na lang at nalaman mo agad, patuloy ni Isabela, hinahaplos ang likod ng anak. Isipin mo na lang kung hindi ka nagpadna test. Isipin mo kung napaikot ka niya ng tuluyan. Sinira na niya ang buhay mo noon, Marco. Hindi ko hahayaang sirain niya ito ulit. May kung anong mali sa tono ng kanyang ina. Isang tono ng tagumpay na nakatago sa likod ng pag-aalala. Ngunit masyadong magulo ang isip ni Marco para pansinin iyon. Naiwan siyang mag-isa sa sala, nalulunod sa alak at sa kanyang mga iniisip. Madilim na sa labas. Malapit na siyang mawalan ng malay sa kalasingan nang marinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa study room. May kausap ito sa telepono. Natanggap na niya, sabi ni Isabela sa mahinang boses. Naging epektibo. Walang kamalay-malay si Marco. Napatigil si Marco. Anong ibig sabihin noon? Dahan-dahan siyang tumayo, pinipilit labanan ang hilo. Lumapit siya sa pinto ng study na bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Nakatalikod ang kanyang ina, abala sa pakikipag-usap. Siguraduhin mong walang magiging problema, patuloy ni Isabela. Malaki ang ibinayad ko sayo para sa serbisyong iyan sa laboratorio. Kailangang manatiling sikreto ang lahat ng ito. Ang mahalaga ay napaniwala natin siya. Laboratorio. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang kidlat. Biglang luminaw ang lahat sa gitna ng kanyang kalasingan. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Napatalon sa gulat si Isabela at agad na ibinaba ang telepono. Marco. Anong ginagawa mo riyan? Lasing ka. Sino ang kausap mo, ma? Tanong ni Marco, ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Wala. Isang kaibigan lang, nauutal na sagot ng ina. Isang kaibigan mula sa laboratorio, tanong ni Marco, dahan-dahang lumalapit. Isang kaibigan na binayaran mo para manipulahin ang resulta ng test ko. Namutla si Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Marco. Sa unang pagkakataon ay sinigawan niya ang kanyang ina. Narinig ko ang lahat. Sagutin mo ako, ma. Iniba mo ba ang resulta? Napaatras si Isabela, napasandal sa kanyang mamahaling mesa. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho. Napalitan ito ng mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang yon para sayo, anak, humagulgol ito. Para protektahan ka. Ang babaeng yon ay isang lason. Protektahan, tumawa si Marco ng mapait. Sinira mo ang buhay ko, ma.
Sinira mo ang pagkakataon kong magkaroon ng pamilya. Sa gitna ng kanyang galit, isang mas masakit na katotohanan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Kung kaya nitong magsinungaling ngayon, paano pa kaya noon? Ang sulat, bulong ni Marco. 8 taon na ang nakalipas. Ang sulat na iniwan ni Ara. Sabihin mo sa akin ang totoo, masya ba talaga ang sumulat noon? Hindi makasagot si Isabela. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ikaw, sabi ni Marco, ang boses ay basag na. Ikaw ang naghiwalay sa amin. Sinabi mo sa akin na iniwan niya ako. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi kong pinili mo ang kumpanya, umiiyak na sagot ni Isabela. Sinabi kong ayaw mo na sa kanya. Ginawa ko iyon dahil mahal kita, Marco. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang 8 taon ng sakit. Ang 8 taon ng galit. Lahat ay base sa isang kasinungalingan. Hindi siya iniwan ni Ara. Itinaboy siya. At ngayon, ginawa niya ulit ang parehong bagay. Ipinagtulakan niya si Ara palayo, armado ng isang kasinungalingan na gawa-gawa ng sarili niyang ina. Isang nakakakilabot na imahe ang pumasok sa kanyang isip, si Ara, matapos ang kanilang pagtatalo, na may determinasyon sa mukha. Ang mga salita nito, huwag ka nang magpapakita pa. Nataranta siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Ara. Cannot be reached. Tinawagan niya ulit. At ulit. Walang sagot. Saan sila pupunta, tanong niya sa sarili. At bigla niyang naalala. Sa isang pag-uusap nila noon, nabanggit ni Ara na ang pamilya niya ay mula sa Bicol. Kung aalis siya, doon siya babalik. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na may galit, kundi may awa at pagkadismaya. Sana mapatawad ka ng Diyos sa ginawa mo. Pagkasabi niyon, tumakbo siya palabas ng bahay. Wala na siyang pakialam sa kanyang kalasingan. Ang adrenaline at takot ang nagpapatakbo sa kanya ngayon. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ihisew. EDSA. Pasay. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging isang mahabang guhit na lang sa kanyang paningin. Saan siya pupunta? Terminal ng bus. Pinaharurot niya ang sasakyan papuntang Pasay. Ang traffic ay parang isang kalbaryo. Bawat segundong nasasayang ay parang isang habambuhay. Nang sa wakas ay makarating siya sa terminal, ipinarada niya ang kotse kung saan lang at tumakbo papasok. Ang ingay, ang dami ng tao. Hinanap ng kanyang mga mata ang mga bus na papuntang Bicol. Doon. Sa dulo. Isang bus ang paalis na. Ang mga pinto nito ay nagsasara na. At sa bintana, sa isang iglap, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Ara. At sa tabi nito, isang batang mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Tumakbo siya ng buong lakas, sinusuong ang mga tao, hindi alintana ang mga nagagalit na sigaw. Sigaw niya, ang kanyang boses ay halos mapao sa desperasyon. Sandali. Ang bus ay nagsimula ng umandar. Sa pagkakataong iyon, lumingon si Ara sa bintana, tila narinig ang kanyang sigaw sa gitna ng ingay. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang gulat, ang sakit, at ang pagkalito. Itinuktok niya ang bintana, tumatakbo kasabay ng mabagal na pag-andar ng bus. Huwag kang umalis. Please. Mag-uusap tayo. Maligang lahat. Ang ingay ng terminal ng bus ay unti-unting nawawala sa pandinig ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakaupo siya sa loob ng bus, yakap si Leo na mahimbing nang natutulog, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay nasa labas. Nasa labas, kung saan tumatakbo si Marco. Ang mukha nito na nakadikit sa bintana, ang desperasyon sa kanyang mga mata, ang kanyang mga sigaw na pilit na lumalaban sa ingay ng makina, lahat ay tila isang panaginip. Isang masamang panaginip na ayaw niya nang mapanaginipan pa. Maligang lahat. Narinig niya ang sigaw nito kahit hindi malinaw. Anong mali? Malinaw na malinaw ang lahat. Ang resulta ng test. Ang sakit na ipinaramdam nito sa kanya. Ang desisyon niyang umalis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huwag kang lumingon, Ara. Huwag mo siyang pakinggan. Ito ang tamang gawin. Para kay Leo.
para sa kanilang kapayapaan. Ngunit ang bus ay biglang huminto. Isang magagaliting boses ng konduktor ang narinig niya. Ano ba, mister? Magpapasagasa ka ba? Napilitan siyang dumilat. Nakatayo si Marco sa harap mismo ng bus, ang mga braso ay nakadipa, hinaharangan ang daan. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo. Mukha siyang taong galing sa isang digmaan. At sa isang banda, totoo iyon. Bumukas ang pinto ng bus. Umakyat ang konduktor at galit na hinarap si Marco. Ngunit hindi ito natinag. Ang mga mata ni Marco ay nakahanap sa kanya sa loob ng bus. Ang mga matang iyon ay hindi na puno ng galit. Puno ang mga iyon ng pagsisisi. Ara, narinig niyang sabi nito, ang boses ay naririnig na ngayon sa loob ng sasakyan. Pakiusap. Bumaba ka. Kahit 5 minuto lang. Nag-umpisa ng magbulungan ang ibang mga pasahero. Ang ilan ay naiinis, ang ilan ay tila kinikilig sa eksenang parang sa pelikula. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Niyakap niya si Leo ng mas mahigpit. Manong, paandarin niyo na po ang bus, pakiusap niya sa konduktor. Hindi ko po mapapaandar, ma'am, hanggat may nakaharang dyan, sagot nito, tila naiipit sa sitwasyon. Ara, please, muling pakiusap ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. Kung hindi ka bababa, dito ako matutulog sa harap ng bus mo. Hindi ako aalis. Alam ni Ara na totoo ang sinasabi nito. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito. Isang determinasyon na katulad ng sa kanya kanina lang. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan niyang inayos ang pagkakatulog ni Leo at bumaling sa katabi niyang matandang babae. Pwede po bang pakibantayan saglit ang anak ko? Bababa lang po ako. Umiti ang matanda. Sige, Hija. Mukhang importante yan. Sa bawat hakbang pababa ng bus, pakiramdam ni Ara ay lumulubog siya. Pagdating niya sa labas, ang amoy ng usok at alikabok ang sumalubong sa kanya. At si Marco. Ano na naman to, Marco, tanong niya, ang boses ay pagod na. Hindi ka pa ba tapos? Sinabi ko na, umalis ka na sa buhay namin. Hindi totoo ang resulta, Ara, diretsong sabi ni Marco. Ang test niloko ako. Niloko tayo. Kumunot ang noo ni Ara. Heto na naman tayo. Gagawa ka na naman ng kwento. Ang nanay ko, sabi ni Marco, at sa pagbanggit pa lang sa kanyang ina, nakita ni Ara ang panibagong sakit sa mga mata nito. Binayaran niya ang isang tao sa laboratorio para palitan ang resulta. Narinig ko siya, Ara. Narinig ko siyang umamin sa lahat. Natigilan si Ara. Ang isip niya ay pilit na ipinoproseso ang narinig. Hindi lang yon, patuloy ni Marco, lumapit ito sa kanya. Ang paghihiwalay natin 8 taon na ang nakalipas kasi nungalingan din yon. Hindi kita iniwan, Ara. Hindi ko sinabing ayaw ko na sayo. Sinabi niya yon sayo. At sinabi niya sa akin na ikaw ang nang iwan. Pinaghiwalay niya tayo. Ang bawat salita ay parang isang alon na humahampas sa pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Ang 8 taon ng sakit. Ang 8 taon ng paniniwalang siya ay iniwan. Lahat ay isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Nasapo niya ang kanyang bibig. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, sabi ni Marco, ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Dahil naging duwag ako. Naging tanga ako. 2 beses kitang hindi pinagkatiwalaan. 2 beses kitang sinaktan. At wala nang masasakit pa kaysa roon. Hindi siya makapagsalita. Ang utak niya ay ayaw tanggapin ang lahat, ngunit ang puso niya ay alam na nagsasabi ito ng totoo. Wala akong dalang bagong resulta ng test, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng sinseridad. Wala akong dalang kahit anong ebidensya. Ang dala ko lang ay ang katotohanan. At itong puso kong puno ng pagsisisi. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Pero hindi na ito tungkol sa akin. O sayo. Tungkol na ito kay Leo. Anak natin siya, Ara. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat akong maging ama niya. Nakarapat-dapat akong sayo. Tumingin si Ara sa bus, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak,
walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari para sa kanyang kinabukasan. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng pagod. Pagkatapos ay ng lungkot. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang sumibol. Maaari niyang ituloy ang pagsakay sa bus. Maaari niyang talikuran ang lahat ng ito at bumalik sa isang buhay na payapa ngunit hindi buo. O maaari siyang manatili. Maaari siyang sumugal sa isang lalaking 2 beses siyang sinaktan, ngunit ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, hubad ang kaluluwa at handang gawin ang lahat. Tumingin siya kay Marco. Hindi na niya nakikita ang mayabang na esihi o ang lalaking puno ng galit. Ang nakikita niya ay isang taong nasaktan din, isang taong naloko, isang taong nagsisisi. At sa pagsisising iyon, nakita niya ang posibilidad ng pagbabago. Ang pagpapatawad, Marco, hindi yan parang pinto na bubuksan mo lang, mahinang sabi ni Ara. Isa iyang mahabang daan na kailangan nating lakarin. Araw-araw. Tumango si Marco, ang pag-asa ay sumilay sa kanyang mukha. Kahit gaano kahaba, kahit gaano kahirap, lalakarin ko kasama mo. Huminga ng malalim si Ara. Isang hininga na nagpakawala sa 8 taon ng bigat. Lumingon siya sa bus. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Marco. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod, ngunit totoo. Umuwi na tayo, Marco. Sa mga salitang iyon, ang lahat ng tensyon sa katawan ni Marco ay naglaho. Humakbang siya at niyakap si Ara ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pangako at pag-ibig na muling nabuhay. Niyakap din siya pabalik ni Ara. Sa gitna ng maingay na terminal, natagpuan nila ang kanilang katahimikan. Makalipas ang ilang buwan, ang bulaklak ni Ara ay mas naging makulay. May mga bagong bulaklak, mga bagong disenyo. At may 2 bagong hardinero. Nandoon si Marco, hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt, tinutulungan si Ara na magdilig ng mga halaman. At si Leo, masaya at walang tigil sa pagtakbo, hawak ang isang maliit na pandilig. Walang ingranding kasalan. Walang singsing na ipinakita. Ang bawat araw ay isang proseso ng paghilom at muling pagtatayo ng tiwala. Si Marco, sa bawat paghatid sundo kay Leo sa eskwela, sa bawat pagtulong sa shop, sa bawat gabing pagbabasa ng kwento, dahan-dahan niyang pinupunan ang mga taon na nawala. Isang hapon, habang sabay-sabay silang nag-aayos ng isang malaking ho, lumuhod si Marco sa harap ni Ara. Hindi para mag-propose. Kinuha nito ang kamay ni Ara at hinalikan ito. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging parte ng hardin na to. Umiti si Ara, isang ngiting abot langit. Hinawakan niya ang pisngi ni Marco at tumingin sa kanilang anak na masayang naglalaro. Ang lahat ng sakit ay may dahilan. Ang lahat ng paghihintay ay may kapalit. Sa hardin ng kanilang mga puso, sa wakas, may mga bagong bulaklak na muling sumisibol. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Marco, at ng kanilang munting kupido na si Leo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtibok ng kaba hanggang sa huling patak ng luha ng ligaya, naramdaman ko ang inyong presensya, at iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang istorya ni Ara at Marco, iisang bagay ang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay isang hardin na kailangang alagaan, diligan ng tiwala at bunutan ng mga damo ng pagdududa. May mga pagkakataong malalanta ang mga bulaklak dahil sa bagyo ng buhay, ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang tunay na pag-ibig ay ang kakayahang magpatawad, ang tapang na harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan, at ang pag-asang laging may bagong umaga para sa mga pusong handang muling sumubok. Sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay naipadama ko sa inyo na gaano man kadilim ang kahapon, laging may liwanag na naghihintay basta't hindi tayo bibitaw sa pag-asa at pagmamahal. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika sa aking pandinig. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Lihim ng puso.